Yeah, yeah. Whoa. Oh, oh, whoa. Hello guys, welcome back sa to ang channel, no. For today's video guys ay ayan, review po tayo guys sa ating exploration na yung may pako guys na ating site, no. So ngayon guys, nandito na kami sa ilalim, nakahukay na kami guys ng around 4 to 5 meters mula sa surface o mula sa labas guys. So pasok na kami dito. Mapapansin na natin dito guys sa aming hukay na kung makikita nyo dyan yung lupa guys o yung bato dyan na ating pinagbubungkal. Ayan, no? May mga ano na siya guys, may mga kalawang siya, pero yan ay hindi po siya ordinaryong kalawang guys, dahil medyo ano siya, medyo maanghang sa mata. At buti na lang dito guys sa aming operation ay mayroon siyang ventilador o mayroon kaming electric fan na ginamit dyan, kasi gumamit kami ng genset o generator. Yan po guys, mayroon po siyang blower dyan na isang electric fan. Yan po, mapapansin niyo guys na mayroong mga kalawang dyan. Yan po yung mga poisonous na parte o poisonous na talagang inilagay. Yan po ang ating scanning. Yan, share ko sa inyo mamaya o papakita ko lang dito guys. Hindi ko lang masyadong i-ano guys, ano lang, i-highlights ko lang sa inyo. Yan, mapapansin nyo sa butas guys, merong mga dilaw at merong pinkish na mga kulay sa bato. Ayan po ang ating result. Ipadawat lang na sila. Kanararay ang gusto ng dito sa fogo mo. Parang gindi mo gito pinagawa ko ngayon. Ipadawat sila. Dato rin. Ang bag ni mo bro, kami ng bro bag ko. Iya ko rin dala din. Bakit kung video nga Sige, so. O doon na gid siya. Kung makita nimo ang mga bato nakabox, oh. Muna yung magian na bro. Oh, nakabox ang bato. So ayan guys, explain ko sa inyo itong ating 3D image, no. So mapapansin natin dito na much more on kulay o color lights blue. Tapos itong red object, yan po yung pula na yan ay high contents of minerals. Tapos itong green, yan naman yung soil. Tapos itong lights blue, pati na rin yung dark blue, yan po yung semento guys, o cemented na yan. So semento na basa po siya o matubig. Ayan po, makikita naman natin doon sa ilalim na talagang makati siya. Buti na lang merong tubig at masa-masa yung lupa doon, kaya hindi tayo mangangati. So poisonous po ang area dyan guys, dahil hindi po kayanin ng mga digger na isang oras na todo nandoon ka sa ilalim, kasi maanghang siya sa mata. Na experience ko talaga, pumasok ako kanina, medyo maanghang. Ayan po, in-explain ko yung kulay blue na yan. Yan po ay simento po, papasok o pailalim. Yan po, matigas na parte po yan. Diyan po yung namasa-masa na medyo matubig siya, maanghang po siya sa mata. At diyan po yung ano guys, yung parang yellowish na parang kalawang na lumalabas po mula sa loob. So ito, suggest to the group na malapit na itong mahits tunton itong red object o yung item dito sa ilalim guys, dahil lumalapit po siya Pangatlong scanning ko na ito. Una, malayo po siya, nasa 7 meters siya. Pangalawa po ay nasa 4 meters. Pangatlo ay nasa 2 meters. Ngayon naman guys ay nasa 1
1.40 meters na. So medyo lumalapit po siya. Ayan po, mapapansin nyo na talagang napakalakas ng kulay pula o red object. Yan po yung metal object na nadidetect sa ilalim, yung kulay pula. Sa mga hindi pa nakakaalam sa paggamit ng 3D, yung pula na yan po ang metal object. So kailangan pa nating i-interpolate at i-correct all value po para hindi po tayo madikoy. Hindi lang po sa ano guys, sa mga gumagamit nito guys, yung mga 3D imager, dapat po marunong po kayong mag-interpolate at mag-correct all value at pagbabasa sa signal. So halimbawa po ang kulay pula, pagtatapatan ng ating crosshair ay nasa 200, sabihin na natin 200 frequency. So kailangan po itapat po natin ang crosshair doon sa kulay green. Pag bumawas po siya ng around 50 to 100% na signal, ibig sabihin po positive po ang target. Hindi po kulay lang basta-basta na pag meron kayo nakitang kulay pula, yan na po yung treasure. Hindi po ganun. Kaya po sinasabi ng mga baser na bukya itong ating 3D dahil nga po dyan sa mga gumagamit na hindi po nila alam. At pangalawa po, yung mga nagpapa-scan, yung iniisip nila yung kulay pula, yan na yung treasure. Ay hindi po ganun. Yung mga pag-i-scanning guys, ang pagbabasa ng 3D, kailangan po marunong tayong umintindi sa 3D image. Kailangan po yung anomaly. Pinaka-important po sa lahat, yung anomaly po ng kulay blue, anomaly ng kulay red, at anomaly ng kulay green. Yan po ang basihan. Hindi po yung pag nakakita ka ng kulay pula sa scanner, ayan na po yung metal o yan na po yung treasure. Hindi po ganun guys. Ayan. So yan lang po at highlights ko lang sa inyo guys ang ating operation para po sa mga nagsubaybay sa mula part 1, part 2, part 3. Ito guys, part 5 na ito. Hindi pa rin natin nahi-hits. Sa mga buster din, ayan, hindi pa natin na-hits. Ayan, so thank you so much for watching guys. At yan, hanggang dyan lang muna tayo guys, hanggang sa susunod ng ating video nito. Thank you so much for watching. Please like and share, and then shout out muna tayo guys sa ating mga solid followers at sa mga solid subscribers. Diba? Thank you so much for watching guys. God bless.